Magandang gabi mga bata. Ako nga po pala si Gretchen Kaliwan. Ngayong gabi, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay pinamagatang Si Juan at ang mga alimango. Handa na ba kayong makinig? Tara, simulan na natin pakinggan ang kwentong ito. Isang araw, si Juan ay inutusan ng kanyang inang si Aling Maria na pumunta sa palengke. Juan, pumunta ka sa palengke at bumili ng mga alimangong mauulam natin sa pananghalian. Opo, inay. Binigyan ng ina si Juan ng pera at pinagsabihang lumakad na nang hindi na tanghaliin pa. O siya, lumakad ka na nang hindi ka tanghaliin pa. Kaagad namang tumalima si Juan. Nang makarating si Juan sa palengke, lumapit siya sa isang tendera ng alimango at nakiusap na ipili siya ng matataba. Ale, maaari mo po ba akong ipili ng mga matatabang alimango? Aba, oo naman. Kaagad na binayaran ni Juan ang tindera ng alimango at nagpasalamat siya. Heto na po ang bayad ko sa mga alimango, maraming salamat po. Nang umuwi na si Juan, at dahil sa matinding sikat ng araw at may kalayuan din ang bahay nila sa palengke, naisipan ni Juan na magpahinga muna sa ilalim ng isang punong kahoy na mayroong malalabay na sanga. Ngunit naisip niya naghihintay sa kanya ang kanyang ina. Kaya naman napagpasyahan niyang paunahin ng pauwiin ang mga alimango. Mauna na kayong umuwi. Magpapahinga muna ako. Ituturo ko sa inyo ang aming bahay. Lumakad na kayo. At pagdating sa ikapitong kanto ay lumiko kayo sa kanan. Ang unang bahay sa gawing kaliwa ang bahay namin. Sige, lakad na kayo. Kinalagan ni Juan ang tali ng mga alimango at pinabayaan na ngang magsilakad ang mga iyon. Pagkatapos ay humilig na siya sa katawan ng puno. Dahil sa malakas ang hangin ay nakatulog si Juan. Bandang hapon na nang magising si Juan. Nag-inat siya at tinatamad na tumayo. Naramdaman niyang kumakalam ang kanyang sikmura kaya naman nagmadali nang umuwi si Juan. Malayo-layo pa siya ay natanaw na niya ang kanyang ina na naghihintay sa kanya sa kanilang pintuan. Agad naman sinalubong ni Aling Maria ang anak pagpasok nito sa tarangkahan. Juan, bakit ngayon ka lang umuwi? Nasaan ang mga alimango? Bakit po? Hindi pa po ba umuuwi? Nagulat ang ina sa sagot ni Juan. Juan, ano ang ibig mong sabihin? Nanay, kaninang umaga ko pa po pinauwi ang mga alimango. Akala ko po ay narito na. Juan, paanong makauwi rito ang mga alimango? Walang isip ang mga iyon. Hindi agad naunawaan ni Juan ang paliwanag ng ina. Takang-taka siya kung bakit hindi nakauwi ang mga alimango. Ngunit sa patuloy na pagpapaliwanag ng ina na ang mga alimango ay hindi katulad ng mga tao na mayroong sariling isip, siya rin ay naliwanagan na mali nga ang ginawa niyang pagpapauwi sa mga alimango. Po, nagtatapos ang kwento ni Juan at ng mga alimango. Naway palagi niyong tatandaan ang mga aral na hatid ng kwentong ito. Una, huwag nating utusan ng mga hayop ng mga gawaing pangtao dahil hindi lahat ng mga hayop ay may kakayahang sundin ito. Pangalawa, huwag ugaliin ang pagiging tamad sapagkat ito ay isang uri ng negatibong pag-uugali. Higit sa lahat, bilang tanda ng iyong paggalang at pagmamahal sa inyong mga magulang, ay tumalima ka agad sa kanilang mga ipinag-uutos.